sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs o DFA, tiniyak na maayos ang ginagawang pagtrato sa 17 Pilipinong seafarers na binihag ng Houthi rebels sa Red Sea. Hataw Balita. Agyang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad na ngayong January 9. Hataw Balita. Okta Research Group inaasahan ang pagtaas ng COVID-19 cases sa mga probinsya sa kabila ng pagbaba ng mga nagpo-positibo sa Metro Manila. Hataw Balita. City Government of Manila at ng Philippine Red Cross inihanda ang field hospital na may advanced medical equipment para sa traslasyon ngayong araw. Hataw Balita. 3 suspect sa pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker tukoy na ng mga otoridad. Hataw Balita. At approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte mataas pa rin batay sa pinakabagong Pulse Asia Survey. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, ganap na batas na ang Ease of Paying Taxes Act matapos itong lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para i-update ang taxation system ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa ilalim ng Republic Act No. 11976. Sisimplihan ang proseso ng pagpa-file ng small and medium enterprises at gawing moderno o ipatutupad ang digitalization sa pagbabayad ng buwis. Pinapakilala ng nasabing bagong batas ang administrative tax reforms at amyenda sa ilang seksyon ng National Internal Revenue Code of 1997. Kabilang narito ang pag-uuri sa taxpayers bilang micro, small, medium at large, electronic o manual filing ng returns at pagbabayad ng buwis sa BIR o sa mga authorized agent bank o tax software provider. May option din na bayaran ng internal revenue taxes, removal sa city o municipal treasurer, pag-aalis ng pagkakaiba ng documentation at basihan ng sales ng goods at services, klasifikasyon ng VAT refund claims sa low, medium o high risk, at tiyaking may available na registration facilities sa non-Philippine resident taxpayers. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang ang batas sa priority legislation ni Pangulong Marcos at binanggit sa nakalipas na kanyang 2 State of the Nation Address o SONA. Hataw Balita. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na maayos ang ginagawang pagtrato sa 17 Pilipinong seafarers na binihag ng Houthi rebels sa Red Sea. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, nasa mabuting kondisyon ang 17 Pilipinong tripulante. Sinisikap din anya na agad nang mapalaya ang mga Pilipinong bihag. Pakinggan natin ang pahayag ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza. The Philippine Honorary Consul to Yemen, Mohammad Saleh Al-Jamal, was able to meet with the 17 seafarers aboard the NV Galaxy Leader on January 2, 2024. The 17 Filipino seafarers aboard are actually treated well and in good health. Nauna nang sinabi ng ahensya na sinisikap na mapalaya ang mga Pilipinong bihag gamit ang quiet diplomacy at tumutulong na rin ang ambassadors ng Oman at Qatar para mamagitan sa Houthi rebels. Gayunman, hindi pa masabi ng DFA sa ngayon kung kailan tiyak na makakalaya ang mga bihag na tripulante. Magpapatawag ng isang interagency meeting ang Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng DFA kasama ang Department of Migrant Workers at ng Manning Agency para sa pagpapabot ng tulong sa mga Pilipinong bihag. Una na rin tiniyak ng DMW ang tulong sa mga pamilya ng 17 bihag na Pilipinong tripulante. Hataw Balita.
Oy, meron ho tayong bad news sa ating mga kasangbahay na motorista dahil ipatutupad na po ng mga kumpanya ng langis ang bahagyang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, January 9. Batay sa abiso ng mga oil company, tataas ng 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang madaragdagan naman ng 10 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman, magkakaroon ng pagtaas sa presyo na umaabot ng 10 sentimos sa kada litro nito. Ayon sa oil companies, ang kasalukuyang sitwasyon sa presyo ng petrolyo sa world market ay bunsod pa rin ng pangamba sa shipping disruption sa Red Sea. Sa kabila nito, may tsansa pa rin ng pagbaba sa oil prices sa mga susunod na linggo dahil sa pagtaas ng inventaryo ng diesel at gasoline sa Estados Unidos. Hataw Balita. Inaasahan ng Okta Research Group ang pagtaas pa ng mga kaso sa mga probinsya sa bansa kahit na bumababa ngayon ang bilang ng mga taong nagpo-positibo sa COVID-19 sa Metro Manila. Sa isang Facebook post, sinabi ni Dr. Tony Liachon na mas mataas umano ang kaso ng COVID-19 kumpara sa mga datos na inilalabas ngayon. Batay sa 7-day positivity rate sa Metro Manila noong December 30, 2023 ay bumaba ito sa 23% mula sa 24.1% na naitala noong December 23. Ayon kay Profesor Guido David ng Okta Research Group, may mga probinsya na ngayon na nagpapakita ng pagtaas ng mga kaso simula noong December 30. Pakinggan natin ang pahayag ni Profesor Guido David ng Okta Research Group. After the increase in cases and positivity rates sa Metro Manila, then kakalat siya sa ibang provinces. Usually ganun yung wave parang starts from the center, which is Metro Manila, and then it propagates. So kumakalat siya to other provinces. Kabilang sa mga probinsyang nakapagtatala na ng higit 20% positivity rate na ikinokonsidera ng mataas ay ang Bataan, Benguet, Camarines Sur, Isabela, Oriental Mindoro, Pampanga, Tarlac, Agusan del Norte, Cebu, Aklan at Misamis Oriental. Anya, bandang Mayo hanggang Hunyo ng 2023 pa nang huli silang makapagdala ng major increase sa mga kaso ng COVID-19. Itinuturing na ang mga pagtitipon-tipon sa nagdaang holiday season ang dahilan ng inaasahang pagtaas pa ng mga kaso lalo na sa probinsya. Sa kabila ng pagtaas ng mga kaso, wala umanong dapat ikabahala ang publiko lalo't hindi na ito gaya ng dati. Factor talaga yung gathering during the holidays. Factor na pag holidays, maraming umuwi dito from other countries. Nagkaroon ng surge sa Singapore and Indonesia and the US, yung JN.1 subvariant, which we think is likely the culprit also here. So dahil holidays, maraming umuwi galing sa ibang countries na dadala rin nila ito. And since wala na rin may testing halos sa mga airports, then it's likely that the virus will be transported and then yun nga, from Metro Manila to other provinces. Hataw Balita. Samantala, nagsagawa kahapon ng last-minute inspection ang Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government at lokal na pamahalaan ng Maynila sa lugar upang tignan ang kahandaan ng lahat para sa taunang traslasyon sa Quiapo, Maynila ngayong araw, January 9. Tulad ng naunang abiso ng Philippine National Police o PNP, ipatutupad ang no-fly zone at signal jamming sa ilang lugar sa lungsod kaya mawawala ang signal ng cellphone at internet. Kontento naman si DILG Secretary Ben-Hur Abalos sa inihandang seguridad ng security forces. Dadaan sa X-ray scanner ang lahat ng gamit ng mga papasok sa simbahan ng Quiapo. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Yes, may i-jump po tomorrow, so expect po, sabihan nyo na yung mga kamag-anak nyo, kung hindi kayo ma-reach, huwag muna mag-panic dahil every year po ginagawa po yun. Okay, this is all for everyone's safety and convenience. After COVID, ito na yung unang translasyon natin, no? So we will be expecting more people than last year, no, than even before.
Kung kaya't at least pinag-aandaan natin yung mga taong pupunta po rito. In terms of security, I've seen how it was preparing, like detalyado po ito. They've learned from the past at saka ngayon, lalo pa nilang inipingan. Of course, medical, security, mga quick response. Basta sa patay sunog, gadget 10, paano din po ito? Ang PNP, wala naman daw security threat na natatanggap pero lagi nilang pinaghahandaan ang worst case scenario. Sa kabuuan, nasa 15,555 ang mga kawani ng PNP, AFP, PCG, bumbero at mga ihos ang nakakalat para sa seguridad ngayong araw. Mahigit 2,000. Natauhan rin ang Bureau of Fire Protection ang naka-deploy na kayang magbigay ng first aid. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at ni BFP Fire Director Louis Puracan. But nevertheless, our security preparations is anchored yung for the worst. Yun ang palaging in-expect natin and in line with that, ang handa ating kapulisan. May mga area tayo na naglagay tayo ng ambulansya. In case of medical emergencies, may mga standby po tayo first aid service teams along the road. So, makikita niyo yung kaagad yan, naka-kulay orange po yung mga bumbiruan po natin. Nakahanda namang mamahagi ng 50,000 face mask ngayong araw ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Paninita rin sila sa mga lumalabag sa alituntunin sa itinakda sa traslasyon na pinapayuhan din ng mga may sakit, matatanda at may kasamang bata na wag nang sumama o makibahagi sa mga aktibidad para na rin sa kanilang kaligtasan. Pakinggan natin ang pahayag ni Manila Mayor Hani Lacuna. For health reasons din po, dahil may mga tumataas din po ating mga staff positive, tayo po ay mamimigay ng mga face mask. Pastor pa lang po sa ating control point. Meron na po sa lahat po na magsisimba dito. Expect na mag-aabot po kami ng face mask sa inyo. Pero kami po, personal na nakikiusap na pagpunta nyo ho rito, dapat po maayos po ang inyong kalagayan. Huwag na pong tungungo dito yung may mga karamdaman, lalong-lalo na po yung mga the very old and the very young. Hataw Balita. Inihanda na ng Manila Local Government Unit at ng Philippine Red Cross ang Field Hospital para sa emergency and medical response na gagawin ngayong araw ng traslasyon. Nasa 6 na pong hospital beds ang naihanda sa kartilya ng Katipunan at advanced din na mga medical equipment ang gagamitin para sa mga critical condition ng mga pasyente. Mayroong mga advanced medical equipment na nakalagay sa field hospital kabilang ng automated CPR na gagamitin para sa pasyente na nag-aagaw buhay. Pakinggan natin ang pahayag ni Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Director Arnel Eustacio Angeles. So ito na po yung mga pinaka-advanced na kagamitan na makikita natin sa isang mga pribado mga ospital. Nandito nakagayak na po. Nagkakaroon po minsan kasi ng heart attack dyan dahil sa sobrang init, sa sobrang pagod. Ito pong ating field hospital ay nakahanda po sa mga heart attack patient po natin. Naka-red alert status ang buong pwersa ng Manila DRRMO kung saan nasa 1,000 personnel ang kanilang ide-deploy sa traslasyon. Kasama na rito ang mga nurse at emergency medical responder na tatao sa field hospital. Ayon sa pamahalaang panglungsod ng Maynila, mayroon silang nasa 46 na mga ambulansya, 34 na fire asset, 10 rescue boats at 6 na utility vehicle para sa traslasyon. Dahil nga po sa kadahilan ng 3 taon na natigil ang traslasyon, medyo nag-expect po kami ng makapal na buhos ng tao bukas mismo sa araw ng kapistahan. Kung estimated crowd po na 2 milyon, maaaring madagdagan pa po yung 2 milyon na ini-estimate po natin. Hataw Balita. Tukoy na ng Presidential Task Force on Media Security ang 3 suspect sa pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker. Patay sa naunang investigasyon, wala umanong kinalaman sa motibo ng pagpatay ang pagiging mamamahayag ng biktima. Si Lucille Loren humahataw. Hataw Balita.
tukoy na ang 3 sospek sa pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala sa pangalang DJ Johnny Walker. Sa Facebook post ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS, inilabas ang mga larawan ng 3 sospek na kinilalang sina alias Ricky, alias Boboy at alias Enteng. Ayon kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez, isinampa na ang mga reklamong murder at theft laban sa mga sospek sa Misamis Occidental Provincial Prosecutor's Office. Huli umanong namataan ang mga ito sa Misamis Oriental at Zamboanga del Norte. Sa kabuuan, aabot na sa 3.7 million pesos ang pabuya sa makapagtuturo at makakaaresto sa 3. Ayon kay Gutierrez, ilalabas nila ang totoong mga pangalan ng mga sospek kapag formal nang naiakyat sa korte ang kanilang mga kaso. Inihahanda na rin ang most wanted poster ng mga ito para maipamahagi. Sa ngayon, malinaw umano na walang kinalaman sa pagiging mamamahayag ni Humalon ang krimen. Kabilang sa mga motibong tinitingnan ng mga otoridad ay land dispute, away sa negosyo, politika at personal na motibo. November 5, 2023 nang patayin si Humalon sa loob ng kanyang studio sa Calamba, Misamis Occidental habang umiere ang kanyang radio program. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucille Ren, humahataw! Hataw Balita. Sinampahan na ng reklamo ni Philippine National Police Chief Police General Benamin Acorda Jr. ang vlogger sa likod ng pagpapakalat ng kanyang larawan at ng umano'y mga maling impormasyon kaugnay sa sinasabing destabilisasyon laban sa Marcos administration. Nagtungo si General Acorda kahapon, January 8 sa Quezon City Prosecutor's Office at nagsampa ng reklamo sa paglabag sa anti-cybercrime law laban kay Army Retired Brigadier General Johnny Laksamana Macanas. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, hindi naging katanggap-tanggap ang mga pahayag ng vlogger dahil sa umano'y pagpapakalat nito ng mga maling impormasyon kahit sinampahan ito ng karampatang kaso. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo. Ang sinampa po nating kaso ay dahil sa pagpapakalat po ng hindi totoong information na ang ating Chief PNP ay nag-withdraw na po ng support sa ating Presidente at hinihikayat ang ating Presidente na mag-resign na po. Ang kaso pong isinampa po laban sa tao po na ito ay violation of Article 154 of the Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951 in relation to Section 6 of the Cybercrime Law. Noong isang linggo pa ipinapahanap ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon upang masampahan ng kaso. Kaugnay nito, nagbabala ang PNP sa mga mahilig magpakalat ng mga unverified information na mayroon itong kaakibat na kaso. Hinikayat din ng PNP ang publiko lalo na ang mga nabiktima ng mga maling impormasyon sa social media na magtungo sa pambansang pulisya at magsampa ng reklamo. Ang pagsasampa po ng kaso ng ating Chief PNP ay isang patunay na kailangan po nating respetuhin po ang karapatan ng bawat isa. Nire-respeto po natin ang karapatan ng lahat ng individual na magpahayag ng kanilang saloobin laban o pabor man, kanino man o kaninong grupo maging sa ating gobyerno. Subalit, ang pag-exercise po ng ating karapatan must be within the bounds of law. Hataw Balita. Hinikayat ni Philippine National Police Chief Police General Benamin Acorda Jr. ang mga pulis na maging mas masigasig kapag patuloy sa pagdilingkod sa bayan at tumanda sa mga pagbabago ngayong taon. Sa kauna-unahang flag raising ceremony kahapon sa Campo Crame ngayong 2024, pinuri at pinasalamatan ni PNP Chief ang mga pulis sa maayos na trabaho nitong nakarang taon kung saan nagbunga ito ng 80% na trust rating sa Okta survey para sa pambansang pulisya. Binigyang din ni Police General Acorda na sa gitna ng umuugong na usapin sa destabilisasyon sa pamahalaan,
mas dapat pagtuunan ng pansin ng mga pulis ang maayos na pagtatrabaho ngayong taon para sa kaligtasan ng publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Sa harap ng bagong taon, alam kong may mga bagong pagkakataon at mga hamon na naghihintay sa atin. Kaya hinihikayat ko, ipagpatuloy ninyo ang pagiging masigasig, maging bukas sa mga bagong idea at laging handang humarap sa mga pagbabago. Our goal in 2024 is to sustain the trust and confidence of our communities and make positive changes in the lives of the people we serve. Ituring natin ang bawat araw bilang pagkakataon na maging mas mabuting mga lingkod bayan. Payo pa ni General Acorda sa mga kasapi ng PNP, huwag magpa-apekto sa mga naglalabasang peking impormasyon sa social media. Gayunman, hindi naiwasan ni Chief PNP na maglabas ng sama ng loob sa pagdadawit sa kanyang pangalan sa umano'y destabilisasyon laban sa pamahalaan. Hindi anya palalampasin ng pambansang pulisya ang insidente. Patuloy tayong magsikap na maging inspirasyon sa ating mga kasamahan at sa komunidad na ating pinagsisilbihan. And in the face of disinformation circulating in different platforms, let us united as law enforcers, upholding the rule of law, respecting the Constitution, and defending our government. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang blog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yon. Hataw Balita. Nakapasa na sa pangalawang subok at initial eligibility check ang loan bidder na joint ventures na Miro Systems Company Limited sa isinagawang public bidding sa Commission on Elections o COMELEC kahapon, January 8. Kaugnay ito sa procurement ng gagamiting Automated Election System o AES sa 2025 midterm elections. Una nang diniskwalipika ang kumpanya sa unang bidding noong December 14, 2023 dahil sa mga nakitang depekto sa legal documents nito. Ayon kay COMELEC Special Bids and Awards Committee o SBAC Vice Chairperson Director John Rex Laudianco, naayos na ng kumpanya ang mga kulang sa kanilang bidding documents. Kaya lusot na sila sa initial na eligibility check pagdating sa aspetong pinansyal at legal. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Special Bids and Awards Committee o SBAC Vice Chairperson Director John Rex Laudianco. Nung nakalusot po, na-declare na eligible yung ating loan bidder, the second phase was to open the financial documents. Failure to attach an official English translation of a foreign document. At ikalawa nga po dun sa joint venture agreement na sworn statement na yung joint and several liability. Na-rectify po nila ito. Pagdilinaw ni Laudianco, dadaan pa sa mas masusing pagsusuri ang mga dokumentong isinumite ng Miro sa tinatawag na post-qualification evaluation bago magpasya kung ibibigay sa kanilang kontrata para sa gagamiting Automated Election System o AES sa 2025 midterm elections. Sisimulan na po na evaluate ng SBAC at ng TWG. Alin? Lahat po ng dokumento na nasubmit kanina ayon sa Section 34 po ng Republic Act 9184, obligado at trabaho ng SBAC at ng TWG na tignan. Totoo ba lahat ng dokumentong nasubmit? Yung mga permits, totoo ba yan? Validly issued? Complied ba lahat? So hindi po dito nagtatapos ang submission. Pangalawa, yung technical requirements, makakapag-comply ba sila dun sa hinihinging technical specifications ng COMELEC? Hataw Balita.
Sa iba pang balita, siniguro ng Commission on Higher Education o CHED na walang guro sa state universities and colleges at local universities and colleges ang mawawala ng trabaho kahit pa ihinto ng senior high school program sa kanilang mga paaralan. Ayon sa komisyon, mananatili pa rin ang mga ito sa pagtuturo sa higher education courses. Hindi rin anya bubawagi ng CHED ang K-12 program kahit pa tatanggalin na ang senior high school sa lahat ng SUCs at LUCs. Paliwanag ni CHED Chairperson Prospero de Vera III, wala sa kapangyarihan ng komisyon na alisin ang programang ito ng Department of Education maliban na lamang kung aamyendahan ng Kongreso ang batas. Pakinggan natin ang pahayag ni CHED Chairperson Prospero de Vera III. The faculty members in state universities and local universities and colleges who are teaching senior high are either regular teachers or part-time teachers of the public universities. And therefore, if they don't have any more senior high, most of them will teach the regular courses at the university level, because they are not technically they are not high school teachers. They are higher education teachers teaching senior high school. Umapela naman ang CHED sa publiko na huwag i-generalize ang sitwasyon dahil magkakaiba ang sitwasyon sa bawat lugar. Sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na report kung may mga estudyante ang hindi nakapasok sa senior high school dahil sa pag-aalis ng programa sa mga SUC at LUC. Nangako si Chairperson de Vera na handa silang makinig at tumulong sa anumang magiging problema ng mga senior high school student at siniguro na walang mga estudyante ang mapag-iiwanan sa darating na academic year. Please do not generalize for everyone, because the schools and the students are differently situated across different regions of the country. We have been looking for solutions these past years. Hataw Balita. Sa kabila ng karamihan ng mga Pilipino ay hindi sang-ayon sa paraan ng pamahalaan sa pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nananatili pa rin na mataas ang porsyento ng approval at trust ratings ng publiko kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte, batay sa isinagawang Pulse Asia Survey na inilabas noong Lunes, January 8. Base sa isinagawang survey nitong December 3 to 7, 2023, mabot sa 68% ang approval rating na nakuha ni Pangulong Marcos, na mas mataas ng 3 puntos mula sa 65% na nakuha niya noong September 2023. Tumas din ang porsyento ng approval ratings para kay Vice Presidente Sara Duterte, kung saan mula 73% ay naging 74% ito sa national level. Samantala, tumanggap sina Pangulong Marcos at VP Duterte ng trust ratings na 73% at 78% ayon sa pagkakasunod. Tumaas ito ng 2% para kay PBBM at 3% naman para kay VP Duterte mula sa survey noong September 2023. Subalit, hindi ito kumpirmadong makabuluhang pagtaas dahil sa 2.8% na margin of error. Hataw Balita. Oras, alas 5:39 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, pinag-aaralan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang class suit na isasampa laban sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon sa gobernador, dapat may managot sa nangyaring island-wide blackout sa Panay na nagdulot ng perwisyo sa maraming linggo. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita. Handang magsampa ng kaso si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. laban sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at sa iba pang may kinalaman sa malawakang power blackout sa Panay Island noong nakaraang linggo. Ayon sa gobernador, pinag-aaral niya na ang posibilidad ng pagsasampa ng class suit dahil sa malaking perwisyo na idinulot sa mga Ilonggo at negosyo ng insidente. We can file a class suit under the civil code, no? Hindi lang under the laws, under power laws, but unahin na sa civil code just to start. No? So we are considering that right now.
But first, let us go to Congress and listen. Bago ito, dadalo muna si Governor Defensor sa Senate inquiry na isasagawa bukas January 10 bilang resource person at sa House inquiry naman sa January 11. Pag-aaralan din ito ang mga energy law, ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o IPIRA law at maging ang franchise ng NGCP. We will see how it develops. We have to vindicate, the damage that has been done to our people in the province, in the city, and the whole of Panay. We have to vindicate an exact accountability for the damage done. Samantala, pabor naman ng League of Cities of the Philippines sa isasagawang congressional inquiry sa Panay blackout. Sa inilabas na statement ni LCP National President Cebu City Mayor Michael L. Rama, isinusulong nila na imbestigahan ng Energy Regulatory Commission o ERC at National Grid Corporation of the Philippines kung ano talaga ang punot dulo ng malawakang blackout. Dapat din anyang mahanapan ito ng solusyon dahil maliban sa perwisyo sa araw-araw na pamumuhay ng mga residente, apektado rin ang operasyon ng mga ospital, paaralan at establishmento kaya't dapat masolusyonan ang problema. Para naman kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, dapat panagutin sa nangyaring blackout ang mga power plant at NGCP. Maging ang mga residente pabor din sa investigasyon. Oo. Para mabalanta ko nga adi na gali ang brownout. Hindi man yung kita lang, damo man ang gusto, di ba? Ano ang rason nila nga nagamuna natabo? Kaya kaduwa na natabo, di ba? Samantala, maliban sa mga residente, apektado rin ang sektor ng Business Process Outsourcing o BPO industry sa probinsya. Ayon sa Iloilo Federation for Information Technology, binaha sila ng tanong mula sa top management ng mga BPO company hinggil sa kapasidad ng Iloilo para sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng kanilang mga kasamahan. Konkretong solusyon naman ang hiling ng Ilonggo Bakers Association Incorporated na apektado rin ang industriya. Ayon naman sa NGCP, bukas sila sa investigasyon dahil mabibigyan din sila ng pagkakataon na mailahad ng kanilang panig tungkol sa insidente. Pagtitiyak pa ng NGCP, matapat nilang sinusunod ang mga batas na may kinalaman sa kanilang operasyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lelaine Moreno, humahataw. Hataw Balita. Nasawi ang 2 minor de edad na person with disability o PWD sa nangyaring sunog sa Davao City. Si Lucille Lloren, humahataw. Hataw Balita. 2 batang may kapansanan ang patay sa sunog na nangyari sa Barangay Saloy sa Kalinan, Davao City pasado alas 6 ng gabi nitong Lunes, January 8. Sa video nakuha ni Joniel Razon, makikita ang isang bahay na tinutupok ng apoy. Nagtulong-tulong pa ang mga residente upang buhusan ito ng tubig. Nang unti-unti nang maapula ang apoy, natagpuan ang bangkay ng 2 bata na magkayakap. Ayon sa mga residente, hindi nakakalakad ang naturang mga biktima na kinilalang sina Lex Antiga Romero, 14 na taong gulang, at Loigi Antiga Romero, 13 taong gulang. Wala rin umano ang ama ng mga ito nang sumiklab ang apoy. Sa ngayon, inaalam pa ang sanhi ng sunog. Bago ang insidente, isa pang insidente ng sunog ang sumiklab sa Ecolan, Davao City bandang umaga kahapon kung saan 7 bahay ang natupok at isa naman ang partially damaged. Wala namang nasawi sa insidente pero may isang nasaktan at dinala sa ospital. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucille Lloren, humahataw. Hataw Balita. Matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG at ilang personnel ng local government unit ang 12 pasahero ng lumubog na private motor bangka sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, kamakalawa January 7. Kabilang sa nasagipan 2 sanggol, 2 bata at 8 katandaan. Ayon sa PCG, bumibiyahe ang ilang LGU personnel nang matagpuan ang papalubog na bangka. Nakalubog na ring tuluyan ang nasabing sasakyang pandagat ng may sagwang rescue operation. Galing pa ng Puroka, Langgaman, Talisay ang naturang mga individual at papunta sa ng Rizal Shrine sa Dapitan City nang biglang masira ang sinasakyan ng mga ito na naging dahilan ng paglubog.
Sa kasalukuyan, nasa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO na sa Dapitan City ang mga nailigtas na pasahero para sa karagdagang tulong. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin umiiral ang shear line dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon kung saan magdadala pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na yan dito sa area ng Bicol Region. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin nagdadala ng malamig na panahon dito sa may area ng northern at central Luzon at meron din itong dalang mga may hinang pag-ulan or pag-ambon lalong-lalo na dito sa area ng Cagayan Valley. At ngayong araw ang easterlies ay patuloy pa rin magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi or sa ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa silangang bahagi nito. Kaya pag-ingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang mararanasan dito sa bahagi ng Bicol Region, maging sa area ng Aurora at Quezon, dulot yan ng shear line. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin magdudulot ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon sa bahagi yan ng Cagayan Valley at meron din tayong mararanasan ng mga isolated na mga may hinang pag-ulan dito sa Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, maging sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon na dulot nga ng amihan. At dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan at meron po tayong mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. Ito yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng mga localized thunderstorm. So kapag po tayo ay lalabas ngayon, wag po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga biglaang pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 32 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw, ang bahagi ng Caraga at Davao Region ay makakaranas ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan, maging ang bahagi din ng Camiguin, Bukidnon at Misamis Oriental, dulot po yan ng easterly. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa buong bahagi ng Visayas, maging sa bahagi ng Palawan at nalalabing bahagi pa ng Mindanao ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 26 to 33 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayo nakataas na gale warning kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan nating mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:23 ng umaga at lulubog mamayang 5:42 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita! Inabangan ng mga wisher ang digital streaming ng Wish Date Invisible nitong linggo. Mapa-online man na antig pa rin ang mga manonood sa bawat madamdaming eksena na hatid ng short film. Sinabayan pa ito ng mga awiting talaga namang tagos sa puso. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita! I know no one can resist but fall for you. Helen, I must say,
I love those lovely eyes. I could not bear to see those eyes unable to see the light. Those eyes deserve to see this wonderful world. I believe your eyes are rare, so rare that those eyes can see love even when love is invisible. I want you to see me, to see clearly my invisibility. I wish that you could see me now through my own eyes. Sincerely, Arthur. Hindi isang ordinaryong love story ang natunghayan ng mga wisher sa ika-10 installment na Wish Date concert. Sa ginanap na digital streaming ng Wish Date Invisible, maraming manonood ang talaga namang dalang-dala sa bawat eksena, lalo na sa pagtatagpo ni Helen at Alfred. Hindi naman kailangan na ibigay mo sa akin yung mga mata mo. Sometimes, people can see more clearly when they are without sight. All I ever wanted is for you to be happy. Kahit masakit, kahit ang kapalit nun is sakit sa damdamin. I wish for you to know how much love I have for you. Isang tunay na pagmamahal that only your heart can see. Alfred, I thank God He gave me you. Para sa mga wisher at netizen na nanood online, ito na yata ang best wish date story na kanilang napanood. Sa karakter ni E.A. Guzman na si Alfred, isa umano siyang malaking green flag dahil sa malaking sakripisyong ginawa niya para sa kanyang iniibig. Pero kung papaanong green flag si Alfred, kabaliktaran naman ito sa karakter ni Chris Abaya na si David, na para sa mga wisher ay isang red flag. Kaya lalo pang nadala ang mga wishers sa intense confrontation scene ni Helen at David. My life with you is getting to be boring. I'm sorry, Helen. Pero I think you're better off with others. Oh no. You are not sorry, David. You'll be sorry for doing this to me. Bukod sa mga paboritong eksena ng mga wisher, nabusog din sila sa mga makaanting damdaming musika na inawit ng mga OPM artists. Dahil muling namangha at nasatisfy ang mga wishers sa tampok na storya ng Wish Date Invisible. Ngayon pa lang ay inaabangan na ng mga ito ang mga susunod pang kwento na ipapakita sa mga susunod na Wish Date concert. Kung hindi mo pa napapanood ang buong kwento ng Wish Date Invisible, pumunta lamang sa official YouTube channel ng KDR Music House. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Hataw Balita. Ayan, napakaganda naman talaga niyang wish date na yan. Ayan. At sa atin namang shout out po kay Brad Rudy Angeles ng Cabuyao, Laguna. Mula po sa aking may bahay na si Sister Glenda. Huwag daw kayong madadala, Brad Rudy. Ayan. At sa ating mga Facebook viewers naman, nandyan po si Ruben Mison, Romel Bañez, Ordonez, Arlene Labawan. At sa YouTube naman, nandyan po sila Elena Yang, Normita Celestial, Mildred Tadena. At happy Sabbath anniversary kay Brad Jonard Rogel. At ganoon din sa mga suki natin, kagaya ni Brad Hener Aliparo, ni Louie Lipanya at si Kuyang Ed Amoroso ng Philippine Star nanonood sa atin. At ganoon din sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 7 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Ecclesiastes Kapitulo 3, talatang 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikasyam sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.